Inggit! Nagigigil ako. Inggit, yung pinaka number one sakit ng mga DDS. Ngayon, galit na galit sila dahil gumala na naman daw ho ang presidente. Hindi nagpaalam ano daw yung ginawa niya sa Brunei. Yan ho yung mga sinasabi ng mga mabungangang DDS. Tapos gumawa pa sila ng istorya na kaya hindi raw nagpaalam dahil may sakit at yung pinakapakay niya daw ho doon ay magpagamot at hindi yung kasal. Tapos, hindi lang naimbitahan si Sara Duterte sa kasal. Ang dami nyo nang sinasabi. Di ba? Hindi kasi naimbitahan, guys. Itong si Sara na umattend sa royal wedding ni na Prince Abdul Matin at ni Yang Mulyadayang Anisha Rosna binti Adam. Haba na pangalan? Na nabulol si Mima. Hindi kasi inimbitahan itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte sa isang royal wedding. Kaya ang daming sinasabi ng kanyang mga alipores. Ano yung sinasabi? Meron daw sakit itong si Pangulong Bongbong Marcos, kaya daw pumunta sa ibang bansa, sa Brunei, para daw magpagamot. Gago! Bobo! O diba? Mga dakilang tarantado! O, yan yun sila, guys. Mga tarantado talaga, literal. So anyway, this is not the very, very first time that our president is invited into the royal event. Royal event. Bulol kasi talaga si Mima, guys, sa R. Natatawa din ako sa sarili ko. Anyway, pasensya na, medyo jolly lang talaga si Mima ngayon. Masama bang maging masaya? Ano to? Anyway, sabay-sabay tayong maging masaya. Rar! Kasi di ba sinabi ko sa inyo, guys, sisimulan natin ang unang araw ng linggo ng pinakamasaya. Kaya ganito tayo. Rar! So anyway, hindi to, guys, yung first time na inimbitahan ho ang ating presidente para pumunta sa isang royal event. So I think this is the second time or third, kasi yung first is yung inimbitahan siya ni King Charles para sa kanyang coronation night. And guess what, guys? Ang dami ding nagbatikos kay President Bongbong Marcos dahil sa kanyang pag-attend sa royal wedding, kasi iinom na naman daw. Yan ho yung kanilang mga pinapalabas. Nakikipaglamyerdahan lang daw, gala-gala. The mere fact na sinabi nila yun, kasi itong ugali ni President Bongbong Marcos, ganito ko siya ituring, guys. Siya yung tipo na a-attend sa isang royal event. Tapos, ang ginagawa niya, meron pa siyang mga ginagawang pa-sideline meeting. So, hindi lang royal event, yung kanyang pinuntahan, bagkus nagpapa-sideline meeting din siya. And guess what, guys? Nakapag-uwi din ng limpak-limpak na salapi si Pangulong Bongbong Marcos during nung time na inimbitahan siya ni King Charles sa coronation. Madami siya nakausap ng mga world leaders, at yung airport nga natin, gusto niyang pabaguhin, yung gayahin din yung kanilang airport na maganda, safe, 'di ba? Hindi katulad dito sa bansang Pilipinas, kahit yung pera nilulunok ng gwardiya. Rar. 'Di ba? So ganun ko ho may tuturing ang ugali ni President Bongbong Marcos. Now, going back sa ating topic, basahin natin 'to. Brunei invites Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, to attend the royal wedding of Prince Abdul Matin and Yang Mulyadayang Anisha Rosna binti Adam. So, I think, alam nyo, guys, it is malaking tawag doon sa English. It's a great pleasure na maimbitahan ka ng isang bansang mayaman. Kasi mga first world country yan, tapos hindi nila tayo kinalimutan kahit tayo ay third world country. 'Di ba? Hindi nila tayo kinalimutan, kilala nila ang ating presidente, and hindi lang naman si President Bongbong Marcos yung inimbitahan diyan, kundi yung ibang mga world leaders din.
So, I guess na hindi lang royal wedding ang kanyang pinunta dyan. Alam ko sa sarili ko, hindi ko nauutuin yung sarili ko, ayaw kong i-gaslight yung sarili ko. Pero alam ko guys, na meron din niyang mga ginawang separate meeting si President Bongbong Marcos nung nandyan siya sa royal wedding ni na Abdul Mateen at ni Yang Mulyadayang Anisha Ross na binti Adam. So, wait na lang natin yung mga susunod na balita. Itong mga DDS na to talaga saksakan ng kabubuhan eh. Sabi daw nila, panoodin niyo yung vlog ni Maharlika. Sinabi niya na kaya daw pumunta si Pangulong PBBM ng Brunei dahil mayroon daw sakit at yung pinakapakay niya, according to her puting ahas, ewan ko kung sino yung puting ahas niya na yun, ay magpapagamot daw si President doon sa Brunei. Grabe naman yun. Grabe yung mga chika boom boom nyo. Talagang hindi ko na nalunok. Nakakaloka. Diba? Yun daw ho yung pinakapakay ni President doon, yung magpagamot at hindi daw ho yung royal wedding. Eh bakit nakita na natin na umattend si Pangulong Bongbong Marcos sa isang royal wedding? Ito pa nga yung video eh. Pakita ko sa inyo. Grabe kasi sila mag-create ng chismis. Ito. May ads. May ads, guys. Can lend up to 20,000 pesos and the loan period can Dumalo sa resepsyon ng kasal ni Prince Abdul Mateen ng Brunei, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kahapon sa Istana Nurul Iman Royal Palace sa Bandar Seri, Bigawan. Sa mga larawang ibinahagi ng First Lady sa kanyang official Facebook page, makikita ang Pangulo at unang ginang na nakaupo sa hanay ng mga bisita. Idinaos ang royal wedding noong Huwebes, January 11 at tatagal ang selebrasyon hanggang January 16. Si Prince Abdul Mateen ang ikasampung anak ni Sultan Hassan Al Bolkiah at ika-anim na succession line ng Bruneian throne. Oh, yan yung balita. Oh, nakita niyo naman yung presidente kasama sa royal wedding, no? So, nasan yung mga hunghang na nagpagamot daw yung presidente? Gago, mga loko-loko. Anyway, yun lamang ho guys. It's buti na lang kinilala tayo, oh, 'di ba? So hindi pa din nalilimutan ng ating bayan ng ng mga world leaders. So isang magandang kumbaga pangitain 'yan na tayo ay makakahakot pa ng investor kasi nagiging aktibo tayo sa mga ganitong klaseng pamamaraan or pakikibahagi. So at least sasabihin nila na yung presidente ng Pilipinas very active sa mga gato ganyan, no, 'di ba? So lahat ng event na papasukin ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat 'yan ay may mga dalang magagandang balita. So hindi lang miyerda yung pinunta ng presidente, hindi lang miyerda, kundi pakikibahagi at pakikisalamuha at pagkuha ng mga investor. So anyway, it's me guys. Again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.